sa kanan. At sabihin mo nga, I love you with the love of the Lord. Minamahal kita, kapatid. At salamat sa Panginoon. Narito ka. Purihin natin ang Panginoon. Noong Friday po, nag-start na muli ang gawain sa lugar ng Moro. Ang lugar na yan ay naging mahalaga sa bawat isa. Panahon ng mga pagsubok, panahon na merong mga takbuhin. At sa lugar na yan, dyan nahubog sina Carla, sina Brother Jerry, Hannah, Honey. Ngayon, mga pastora na sila. Sina Rachel, sina Sarah. Si Isra, parang hindi niya naman ma-attend. Isra, mag-face-to-face ka na po sa office. Hindi pa. Bakit hindi ka makasama pag-kasi? Nahanap ko ng Panginoon. Isra. Kala mo kasi nag-face-to-face ni si Isra. So, hindi pa pala. At salamat sa Panginoon, ang ating Nanay Oria, kasama pa natin. Narinig niyo pa lahat manalangin. Malakas na malakas, patuloy na binibiyayaan ng buhay at ng kasaganan ng buhay. Kaya minsan pa malakas na papuri sa ating Panginoon. Ang susi po natin ngayon is I will plant seeds of faith, hope, and love every day. Sabihin nga natin lahat, I will plant seeds of faith. I will plant seeds of faith, Hope, and love every day. So araw-araw pa na tayong maghahasik ng mga binhi ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. Basahin nga natin yung nasa awit 13. Bible. Naku, wala na Bible si Jordy. Sanayin niyo yung mga bata niyo na may banal na kasulatan. Rina, nasa na ang Bible ng sweetheart mo? Wala ba? Naiwan? Dadalhin nyo, lalo na pag Bible study. Kaya nga tinawag na Bible study. Napakahalaga po yan. Ngayon ang mga kabataan, magugulan kayo, 11 years old, 10 years old, may dalang sigarilyo. Pag kumahayo kami, may dalang alak. And they are proud of it. Dapat, mas maging proud tayo pag ito ang ating dala-dala. Huwag niyong ikakahiya. Dahil napakalaga ng salita ng Diyos. Langit at lupa ay lilipas, subalit lahat, maski tuldok at kuwid sa banal na kasulatan, ito ay napakahalaga. 1 Corinthians 13, 4-13. Sabay-sabay natin basahin. Ito munang itong group na to. 1 Corinthians 13, 4-8. Mahaba yun sabay-sabay tayo. Ang pag-ibig, itong group na to row 1. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nagugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay makatatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Second row, 9-12. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya.
bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikita ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Row 3, yung 13, isa lang sa inyo, parang walang Bible yung iba. 13, row 3. Tayong lahat, 13. Datapwat. Ay ang pag-ibig. So, pag-asa, dito sabi ay plant seeds of faith. Nananatili daw yung tatlo. Pananampalataya, faith, hope, and love. Pero ang pinakang the best ay ang love. Pag-ibig kaya minsan pa sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Purihin natin ang Panginoon. So lahat ng yun sa 13:13 tungkol sa pag-ibig. Kasi ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig ay mananatili. Subalit ang higit sa lahat at ang pinakadakilan ay ang pag-ibig. Kaya din sa awin nga, ang pag-ibig lang ang susi ng lahat. So kung meron kang kaaway, pag-ibig ang susi. Meron kang nakainisan. Ang pag-ibig daw ay hindi naiinis, hindi nayayaw. At ang pag-ibig din hindi mahalay. So, pag nagsasalita ng kahalayan, hindi yun pag-ibig. Yung mga kabataan natin, pag nag-chat-chat sa iyo, ay may kasamang kahalayan, i-block mo agad. Hindi yun pag-ibig. Uy, mga babae, tingin kayo sa akin. Itong 4 na babae, binabantayan ko tuwing. Ilay, nakikinig ka ba? Kwento ng kwento. Pag meron ng kahalayan ng kachat nyo, pag sinabing pakis, pag sinabing patingin ng picture mo na nakahubad, anong gagawin Ilay? Iba-block. Ano? Kahit pinsan mo yan, kahit sino pa yan, i-block nyo. Kasi, hindi tama. Dapat po tayo nakita ko, tayong mga nanay, lalo ng nanay. Kausapin niyo yung mga anak niyong babae. Kasi ngayon talaga sa social media, isang click lang, makikita na nila lahat ng kahalayan. Minsan nga gusto kong kausapin si Ray, si Raymond. Gusto ko sabihin, patingin nga ng cellphone mo. Totoo yun. Gusto ko minsan, ewan ko itong sina Isra, dumadaan pa ba kayo sa ganun? Gusto ko minsan sabihin, patingin nga ng cellphone mo, pahiram nga. Kasi pag ang isang kabataan na kitaan mo ng cellphone, kasi makikita naman nila sa history, na nanonood ng mga X-rated, John Mark, dumadaan pa ba sa ganun? Di na daw. Kasi itong mga medyo malilikot, ito, mga to. May cellphone ka na? May cellphone ka na? So lahat sila. So mga nanay, tatay. Tatay kayo sa anak niyong lalaki. Nanay sa anak na babae. Lalo na ang mga babae. Wag na wag. Ano? Ito yung ating tungkulin. Tayo maging mapagbantay. Baka binabantayan niyo yung mga estudyante niyo, mga mag-aaral niyo, sarili niyong anak. Hindi niyo pala nakikita sa hating gabi. Talagang si Mika po, tulungan niyo ako idala ng si Mika na tatawa. Ang cellphone niya naka-link sa akin, yung Google Classroom. So lahat ng assignment niya, alam ko ang hindi niya nagagawa. Pagtataka ka, hating gabi nagising pa, pero ang assignment na naka-assign, to do. 8. Nagsimula ng umaga.
Pag Sabado lang po yan hawak ang Bible. Pag Sabado lang ka. Hindi daw. Pag Sabado lang, sabi ko, pag Sabado ka lang mag-born again. So, sinika na lang ginagawa kong example. Kaya pag, nandiyan ba si Lay? Minsan hihiramin natin ang mga cellphone. Pag nakita niyong may malalaswang panoorin, sa mga adult, meron pa ba dito? Jason? Clement? Narinig ko yan sa isang mangangaral. Totoo, mangangaral to Mangangaral na siya. Pero, yung temptation nga daw ng mga malalaswang panoorin. At hindi niya kaya dahil once nga na mag-click ka, lagi ka nang pakikitaan ni Facebook, ni YouTube niyan, once na mag-click ka. Pero, nasa daliri mo pa rin ang kapamahalaan. Block that, page. Block that person who is posting that. At ilagay mo, anong tawag? Meron kasing option See less, block, I don't want to see this post from this person anymore. Hindi ka na makakakita. Kasi doon sa mga ngaral talaga, pinagtapat niya, nabasa ko yun. May asawa na siya, pastor na siya, pero hindi niya mapiitan. Hindi ko alam ba napunta tayo dito. Nasa faith, hope, and love tayo. Kasi sinabi dito, ang pag-ibig ay hindi nayayamot, hindi masama, walang, ano yun nandito? Hindi nagagalak sa kasamaan, hindi mahalay, hindi nag-uugaling mahalay. So, kaya nabanggit ko pala yun. So, that's it. The best pa rin daw ang pag-ibig, pero dapat pure, hindi mahalay, maayos, kaya mga bataan natin, bantayan natin. At dito po, napakaganda ng susi. Sabi ko, very timely. Para kina Pipay, kina Cheche, kina Angel. Kasi ang sabi dito, I will plant seeds of faith, hope, and love every day, or how a friend got his dream job. Sabihin nyo nga lahat, dream job. Through applying the 3 miracle keys of seed faith. Meron siyang dream job. Pero, nai-apply niya yung 3 miracle keys of seed faith. So, baka dream job mo ang maging teacher. Paano kung hindi ka naman pangarap na hindi ka pinapangarap ng teacher ng profession na teacher na ikaw ay maging teacher. Romney, babagsak na to. Delikado. Nakita ko lang, pakinig daw ng paraan. Meron siyang dream job. Kasi, meron siyang present na trabaho. Pero yung trabaho niya, alam niyo ba, sabi dito, required him to drive 120 miles. Nung binasa ko siya, 120 miles, may namamroblema si pastor na kami ay nagbiyahe ng 20 kilometers. Sabi ko, parang malapit lang yung 120 miles. Siyempre, punta ako kay Google, mas malaki pala yung miles sa kilometer. So, ang 120 miles equivalent to 193 kilometers. So, nung naligaw tayo, Jerem, na nagbiyahe tayo ng 20 kilometers, ito 193 kilometers, ang kailangan niyang ibiyahe round trip daily. Yun ang trabaho ng lalaking to. He is required to drive 120 miles round trip daily. So, 60 miles papunta at pag-uwi siya ng bahay, another 60 miles. Within walking distance of his home was a large plant which paid good wages and offered good working conditions. Nagtitiis siya sa 120 miles, samantalang sa kalapit bahay niya, merong planta doon na meron din namang maayos na sahod. Maayos din ang trabaho.
Pero hindi siya natatanggap doon. Pipay, angel. Hindi siya natatanggap doon. At ang isa pa yung pinoproblema, yung sasakyan niya. Sabi niya, yung sasakyan mo sa araw-araw ng pagbibiyahe, sobrang nalalaspag. Hindi na nga niya sinabi yung gasolina eh. Pero yung sasakyan niya yung inaalala niya. Hindi na din niya sinabi na nahihirapan siyang mag-drive. So, marami siyang beses nag-apply doon. For several years, he had applied regularly for a job there, but was turned down each time. Tuwing magkakaroon daw ng opening, dun sa plantang yun, na kapitbahay lang nila, lagi siyang nag-a-apply. Pero lagi siyang rejected. During this period, the company hired hundreds of new employees. He couldn't understand this and finally gave up. Marami daw natatanggap. Pero siya laging rejected. Kaya gumive up na siya. Sumuko na siya. Gigive up ba si Pipay at si Angel? Si Cheche? Si Nita? Gigive up ba kayo? One day, he heard me speak on the key principles of the Blessing Pact. Sa araw, narinig ng mag-asawa si Oral Roberts na nagpapaliwanag about Blessing Pact. I explained and gave examples of its 3 key principles. Ito laging tinuturo. Bata pa ako. Panahon pa ni Sister Rining, tinuturo na yung 3 miracle keys of seed faith. Tingnan ko nga, nung dumating din ako dito, tinuturo din niya ng Kuya Pipit. 3 miracle keys of seed faith. Tandaan niyo ba, Mukong? Ano yung number 1? Number 1, look to God as the source of your supply. So, sulat mo lang, source. God is my source. Sabihin nga natin lahat, God is my source. Hindi DepEd ang iyong source. Hindi si Sister Maura, hindi si Brother Liner. God is our source. Kahit yung tubigan namin, hindi po yun ang aming source. Yung po ay daluyan lamang. Katulad ng kuryente. Etong mga to, hindi ito ang source. Pag binunod ko to, Pag binunod ko to, mamamatay. Hindi po ito ang source ng kuryente. Daluyan lang siya. Ang source ng kuryente ng mga ilaw na yan, yung nasa labas, yung Meralco. So ito daluyan lang. Ang trabaho nyo, ang tindahan nyo, daluyan lang yan. Pag nasira to, naputol to, mawawala. Pero, yung source, patuloy na nandun. Ang Diyos, patuloy na nandyan. So, kung halimbawa, nagsarado yung tindahan mo, natanggal ka sa trabaho, hindi siya ang source. Ang Diyos pa rin. So, minsan pa sabihin natin na, God is my source. So, yun yung number 1 sa 3 miracle keys of seed faith. Narinig to ng mag-asawa. Number 2, sabi dito, give a seed giving, and it will become seed faith for God to multiply back in the form of your need. So, number 2, give. Sabi natin lahat, give. Pero pag nagbigay ka, always think na pag nagbigay ako, sa sanlibutan, pag nagbigay ako, mawawalan ako. But when you give, it will come back to you. Nagbigay ka ng kutsarita ang babalik sa'yo. Nagbigay ka ng isang pala ang babalik sa'yo. Nagbigay ka ng sako-sako, isang sako ang ibabalik sa'yo. So that's the number 2. Give as your seed faith. Di ba pag nag-asid tayo, dito sa Susi Island, plant seeds faith of
seeds faith, hope, and love. Pero madalas dito sa church, nag-aasik kayo as, anong iniasik nyo? Pera, sabi ni Ronnie. Pag naghasik kayo ng pera at inilagay nyo na yun sa sobre, kung hindi man nakalagay, once na naihulog nyo na yun sa offering box, it will become a seed. Sabihin natin lahat, seed. Kaya nagiging seed faith, yung binhi na may kasamang pananampalataya. So kung sa una, tingin mo dyan pera, but when you give it to God, it becomes a seed. Nagiging binhi na siya. Number 3. Ito yung pinakamaganda. Ano na? Expect. So God is my source, give, and then expect. Sabihin natin lahat, expect. Expect a miracle every day. Wala pa na dito. Sabihin man natin isa lahat, expect a miracle every day. So yun yung, actually totoo yun, nakakalimutan ng lahat. Pag naghasik ka, be expectant. Paano ba yung expectant? Nakita ko din yan minsan kay Pastor. Pag meron kaming pangangailangan, sasabihin ko sa akin, tara na. Naghihintay pa ako. Dito muna tayo. So, expect. Pag may tumatok sa pinto, huwag mong iisipin na mangungutang. Excited ka dapat. Dapat ikaw at ang Diyos, Lord, I give my seed faith, I will expect. Aasa ako. Nanghimala ko. So, yun yung 3 miracle keys of seed faith. Nabasa. Narinig din ito ng mag-asawa. God is my source. Sabi niya nung araw, hindi ko alam that God is my source. Akala ko yung trabaho ko, akala ko yung mga magulang ko, pero nung matutunan ko that God is my source, lahat ng buhay natin, ng hininga natin, ng pagkain natin, ng damit natin, God is my source, and I will give to Him as He is my source. My seed faith that I believe that He will multiply it. Narinig yun ng mag-asawa. At sabi nila, expect a miracle. God is my source, give, and then expect. At nagkaisa silang mag-asawa dun sa blessing pact covenant. Ito po sa Angono, nagkaroon talaga ng blessing pact. Bata pa talaga ako, naririnig ko na yung blessing pact. At ang buhay ng patotoo po dyan, Brother Maloy at Sister Raquel. Yung blessing pact po na yun, aside sa tithes nila, ng lahat ng tinatangkilik nila, nagtatithes sila, meron pa silang blessing pact. At sabi dito, yung mag-asawa, ang nakalagay po dito, this man and his wife accepted the blessing pact covenant. Pakikipagtipan mo yan sa Diyos. Kahit anong mangyari, meron kang pakikipagtipan na alam mo that it will be put in seed money that very day to help the ministry. Hindi ko kayo lahat sasabihin maging ganon. Pero itong maging mag-asawa na to, nabuhay sa kanila yung blessing pact. At simula nung araw na marinig nila ang mensahe ni Oral Roberts na yun, monthly, bukod sa tithes nila, sinusulat nila sa sobre, blessing pact covenant. Covenant, tipan mo sa Diyos. At ang sabi dito, nabuhay sa kanilang mag-asawa, an opportunity to give is an again, ulitin natin. Kayong lahat, an opportunity to give, yun yung nabuhay sa mag-asawa. Nabuhay sa kanila yun. At ang sabi na dito, receiving follows, anong sinusundan ng receiving? Giving. Pero bago yun, yung pinakang-simple. Everybody inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So pag nag-inhale tayo,
receiving. Dapat magkaroon tayo ng exhale. O minsan pa, 3 times inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, hold your breath. Oh, bitaw na. Ano mangyayari pag we did not exhale? Mamamatay. So, ganun din yun. Inhale, receiving yun. Pero before we receive, follows what? Sabi na nila, giving. Harvest, pag-aani, follows. Ano yung sinusundan ng pag-aani? Seed, sowing. Soil tending. Miracles follow believing. Sabi natin lahat, believing. So yan ha. Receiving follows giving. Miracle follows believing. Harvest follows seed sowing. Kaya yung inhale follows exhale. Yun yung all truth is parallel. Kaya sabi dito ng mag-asawa, receiving follows giving. So when we expect miracles, dapat we have to believe. That's why yung mag-asawa na yun, simula nung marinig nila yung mensahe ng 3 miracle keys of seed faith, pinaniwalaan nila, sinampalatayanan nila, at hinakbangan nila. Kasi faith without action, ito'y baog. Ang pananampalataya na walang gawa, ito'y patay, ito'y baog. Ngayon, isang araw, 4 months na nilang isinasagawa yung Blessing Pact Covenant. Monthly, naglalagay sila sa sobre, Blessing Pact Covenant. Iasik nila sa church ni Oral Roberts. Dahil naniniwala sila na ang perang yon ay magagamit para sa ministeryo. Katulad yung mga kapatid, sa bawat paghayo, sa bawat krusada, nagkakaroon kayo ng binhi. Pero baka nakakalimutan yung mag-expect ha. Kung nag-aasik kayo, pasado kayong lahat sa pag-aasik. Huwag nyo makakalimutan yung expecting. God is my source, I will give to Him, and I will expect a miracle every day. Isang umaga, habang nag-uusap silang mag-asawa, kumakain sila ng agahan, meron siyang nadama na parang ito na ang araw na ako ay muling mag-apply sa kumpanya niya. Dadamahin niyo. Angel, Pipay, Cheche, Nita, o sino ba dito na kailangan ng trabaho, damahin niyo. Hindi yung pagkahasik niyo, tutubo agad. No. Katulad ng mangga, ng pechay, ng kamatis, meron siyang season. Huwag kayong manghihimagod. At isang umaga, habang kumakain sila ng agahan, sabi niya sa kanyang asawa, parang may nadadama ako ngayong araw na ito. Parang kailangan ko nang mag-apply muli sa kumpanyang kapitbahay natin. Pero baka ma-reject na naman ako. Nita, baka bumagsak na naman ako sa applyan na to. Alam niyo, sabi sa kanya ng kanyang asawa, diba, nag-blessing pact covenant tayo? Yun magaling pag-usap ng mag-asawa. Diba, nakipagtiban tayo sa Panginoon? 4 na buwan na tayong nagbibinhi sa Oral Roberts Ministry. Baka ngayon na yung araw. Kaya ang sabi ng asawa niya, why not? Sabihin nga natin lahat, why not? Why not? Ano ba sa Tagalog yung why not? Well, why not? Subukan mo ngayon. At ang ginawa niya, nung araw na yon, nag-apply ba agad siya? No. Sabi dito, nag-travel ulit siya ng another 120 miles. Pero habang nagdadrive siya, yun na yung expectant. Sabi niya,
Kinakausap niya sa sasakyan niya at ang sarili niya, this is the last day na magdadrive ako ng 120 miles or 193 kilometers. Ito na ang huling araw ko na magbibiyahe ako ng 120 miles. Kinabukasan, umagang-umaga, kumain ulit silang mag-asawa ng breakfast. At ang sabi niya sa kanyang asawa, pupunta na ako sa kumpanya. Nandun na, expectant na siya, alam niya. Because he plants seeds of faith, hope, and love every day. Hindi nga monthly, every day. At pagdating niya sa kumpanya, hindi siya nagpunta, Nita, Angel, nadala-dala yung resume niya. Actually, dala niya. Pero hindi siya nagpunta na iniaabot niya yung mga requirements. Alam niyo, sabi niya pagdating niya sa HR, maganda basahin ko yung pinakang kompleto. Ang sabi dito, when I walked in, I told them my name. My name is Corinne Robles Siqueña, and I am here to work for you. Hindi niya sinabi nandito ako na nag-a-apply. Nandito ako! Magtatrabaho ako sa inyo. At ang sabi ng lalaking kausap niya, ang sabi pa nga dito, nung dumating ako, parang hinihintay niya talaga ako. And he told me, well, start to work as soon as you are ready. Inilabas ang papeles ng kontrata, inilabas ang lahat ng kontrata, nagpirmahan sila, hindi na siya nag-apply. Pinapirma agad ng kontrata at magsimula ka kung kailan ka ready na. At ang sabi niya, I will start today. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito, is it a coincidence? Coincidence ba? Na nagsimula sila ng blessing pact ko. Ilang taon nag-a-apply siya doon. Pipay, gusto niyo bang umabot pa ng taon? So don't look to Sister Maura as your source. Don't look to Brother Hiner as your source. Ilang taon, pero in 4 months lang, after 4 months, na nagkaroon sila ng seed faith, blessing pact covenant. Pagdating niya, pinapirma na ng kontrata at ang sabi niya, I don't need to travel 120 miles. Pwede pa akong umuwi ng tanghalian kasabay ang asawa ko because this is my dream job. Yung ba yung dream job mo, sabi? Sabi ko minsan, ewan ko kung nasabi ko na kay Pastor Rino. Nung isang araw po, nasa Mega Mall ako. Ang laki ng Concentrix na company. Sabi ko, ang laki ng Concentrix, Tapos, anong company mo, Faith? Accenture. Yung iba namin kapatid na graduate ng teacher, baka talagang ayaw sa kanilang teacher profession. Kung graduate ka naman, merong Convergys, merong Accenture, huwag mong ibang pilitan doon sa ayaw sa'yo ng Panginoon. Diba? But always and keep on planting seeds of faith, hope, and love every day. Marami na dito kasing tapos Pero kung yun talaga, baka yun talaga yung ninanais mo. Sabi nga dito, this is my dream job. Pero hindi sila nagsawa. They keep on planting seeds of faith, hope, and love every day. Kasi dun sa blessing pact nila, sinulatan nila yun ng dream job nila. At kung paano ang Diyos, hindi siya bingin, hindi siya bulag, whatever your lifelong dream may be, meron ka bang lifelong dream? It looks like it's your time for your miracle. Why not? Diba? Sabihin nga natin ulit lahat, why not? Why not?
Because, and say it, I have planted seeds. Sabihin nga niyong lahat, kasi alam ko lahat kayo pasado dito. Because I have planted seeds. I have planted Diba? Naghasik kayo eh. Baka nawawala sa inyo yung expect. 3 miracle keys of seed faith. God is my source. I will give to God and I will expect a miracle every day. So minsan pa sabihin nga natin lahat, expect a miracle every day. Baka nawawala yun sa inyo. Expect. Kasi you give na, you believe that God is your source, you give, always expect a miracle every day. Purihin natin ang Panginoon. At ang pinakamaganda po na katambal ng susing ito ay nasa 2 Corinthians 9:10. Ito yung nabuhay sa mag-asawa. They got their dream job. Siyempre, pangarap ng asawa na lalaki, naging pangarap na rin ng asawang babae. At nagkaisa sila dun sa Blessing Pact Covenant. Pero dito sa 2 Corinthians 9:10, babasahin ko muna sabi sa English, God who gives your seed to sow is the one who will multiply the seed sown. Sa Tagalog, basahin natin lahat sabay-sabay. At ang nagbibigay ulit. At ang nagbibigay at may kasama pang katuwiran. Diba? At ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik. Lahat kayo yung nag-aasik. So siya yung nagbibigay. Hindi pa rin yung trabaho nyo, hindi yung tindahan nyo. Hindi yung tubigan ko. Siya ang nagbibigay ng binhi upang ating iasik. At ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami. So yun yung amazing God. Multiplier ng inyong binhi upang muling iasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Nagkakaroon ba tayo ng katwiran? Bonus, righteousness. So minsan pa sabihin natin lahat, I will plant seed of faith, hope, and love every day. Araw-araw yun ha, hindi pa minsan-minsan, hindi linggo-linggo, kundi araw-araw. Patuloy tayong mag-asik ng pananampalataya because ang pananampalataya po ay ang kapanatagan ng lahat ng bagay na ating inaasahan. Kaya patuloy tayo sa pampalataya, patuloy tayong umasa, at patuloy tayong umibig sa ating Panginoon. Malakas na papuli sa ating Panginoon. September 29, hanggang Bulacan, muli. After po nun, almost 2 months na bakasyon. Ang susunod na is December 1. Kaya, yung mga bininyo, pwede pa rin yung magamit para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. September 29, birthday po natin Sister Rolex, September 28. Kaya patuloy natin dalangin ang ating mga leaders, ang Nanay Oria, salamat sa buhay, kasaganan ng buhay. Minsan pa, malakas na papuli sa ating Panginoon. This is the time.